Mayroon pong isang congressman ang nagsalita na itinuturing daw po niya na mas mapanganib sa seguridad ni Pangulong Marcos Jr. kung patuloy na nadidelay o walang aksyon ang Senado sa impeachment. Kung hindi nabubuo ang impeachment court para isalang sa trial si Vice President Sara Duterte. Ayon sa mambabatas, masyadong mahaba at matagal. Sa kabila ng dapat anya ay ginagawa na ito dahil ang article of impeachment ay may naipasa na ng mga kongresista at umabot niya ng 225 ang nag-endorse at signatory nito. Pakinggan po natin itong report na ito ng UNTV News. Salamat sa UNTV News sa interview dito sa mambabatas pong ito, sa congressman. May babala sa mga senador si House Assistant Majority Leader Tingog Party List Representative Jude Asidre kaugnay ng antala sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ipahayag ni Senate President Francis G. Escudero na posibleng pagkatapos na ng State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Hulyo, mag-umpisa ang impeachment trial ni VP Duterte. Giit ng kongresista, sa bawat araw na nabibinbi ng impeachment trial ni VP Duterte, tumitindi umano ang banta laban sa buhay ni PBBM. Everyday na na-delay po itong trial na to, and meron pong threat sa buhay ng ating Pangulo at nandun po rin ang kill threat sa First Lady at sa ating Speaker of the House. Dagdag pa nito, hindi ito usaping politikal o legal, kundi isang national security concern umano. Samantala, welcome development naman sa isang... So matindi yan po yung mga galawang yan. Congressman Asidre, Assistant Majority Leader, kung hindi ako nagkakamali. Yan ang kanyang paniniwala. Hindi lang pala sa seguridad ni Pangulong Marcos, kung hindi seguridad ni First Lady Lisa Araneta Marcos at ng kanilang House Speaker pagka daw naaantala. So, palagay ko magre-react na naman ang mga Duterte camp dito sa sinabing ito. Pero wala tayong magagawa. Yung pong congressman ang may sabi, inire-relay ko lang, binabalita ko lang po ito. Ini-comment reaction, malaya po kayo. Samantala, ikinatutuwa naman po ng ilarim pa rin mga mambabatas na mga kongresista ang hakbang ng NBI at ginawa ng NBI ng pagpapail ng kaso before DOJ, Department of Justice, ng inciting to sedition at saka threat, pananakot, pagbabanta. Okay? At panggugulo o parang naging threat na sa security ng bansa ang pangalawang Pangulo. Matapos nga po ito mag-press conference noong November 23, 2024 na nagbanta siya sa buhay ng Pangulo, Speaker at First Lady. So, yan po yung tamang proseso. Merong ginawang ganyan, napatunayan ng NBI na hindi AI, hindi fake video, lehitimong video, dahil ang nagpatunay ay mga reporter at mga vlogger na kasama doon sa press conference. Kaya naging basihan ng NBI, ito talaga ay mabigat na ebidensya at kaso. Kaya ipinail ang isyong ito before DOJ nga. Under evaluation ngayon. Pero naniniwala ang DOJ na malakas yung recommendation at ipinail ng NBI, kakibat ang mga video at statement ng mga vlogger at reporter na nag-interview din sa pagmumura at pagbabanta ng Pangulo, na binanta na tinuturing nga nilang active threat. At yun na nga, kasasabi lang ng isang congressman, bantayan until now sa ating Pangulo hanggat hindi po nagkakaroon ng trial. Para bang ang sinasabi nila dito, hanggat si Sara Duterte ay nasa kapangyarihan, may banta sa Pangulo. Kaya ang gusto nila, ma-impeach. Kaya nga 240 na, hindi lang 215 na mga congressman ng signatory ng article of impeachment, endorsement at sponsor ng article of impeachment. Yan po yung bagong article of impeachment. Ang luma, yung tatlo, nasa archive na. Yung tatlong naunang ipinail, wala po yun, hindi po yun. Itong bago na pinagkasunduan ng congressman, sabay ang endorsement, ito po yun. Kaya nga hindi tama rin yung sinasabi ni Senate President Escudero na masyadong matagal sa Senado, sa Kongreso ang impeachment bago din sa kanila. Hindi po. Napakabilis nga. Wala nang public hearing ang Committee on Justice. Gumawa ng complaint ang mga congressman, pinirmahan, in-endorse nila, ipinasa na kaagad. Dahil enough na yung number.
lampas na doon sa 102 na requirements na 1/3. At lumabas ay parang majority na ng mga congressman ang complainant at nag-endorse ng article of impeachment. So, yan yung bago. Hindi yan luma. Hindi yung tatlo. Nakatabi na yon. Yung bago. Kaya nga, hindi totoo na ang Kongreso ay mabagal. Mabilis nga yung ginawa nila. Wala nang hearing. Dahil yun naman ang isa sa proseso. Nasa Senado na. Ay hindi pa nga ho gumagalaw until now. Okay? Ewan ko kung sinong pwede mag-advise kay Escudero. Kasi yung ibang mga senador, hindi naman ho nagsasalita rito. Tahimik na. Hindi naman po mga re-electionist na mga senador, ay busy na sa kampanya. Pero yung 12 senador na iiwan dyan, kasama si Escudero, ay si Escudero po ang pinakamaingay na kanyang inukontra ang idea ng ibang mga abogado at panawagan ng taong bayan na gawin mo na ang trabaho mo. Gawin na ng Senado ang trabaho nyo. Mag-trial na. Huwag na natin hintayin ng June. Huwag na natin hintayin ng 20 Congress. Ngayong 19 Congress, pasok yan, nakapaloob sa kanilang authority hanggang June 30. Now na, hindi sa June, hindi sa July, hindi sa Agosto. Yan ang gusto ng mga mamayang Pilipino at ng iba pang mga abogado. Dahil nakikita nilang walang balakid sa saligang batas ang ngayon ay magkaroon ng trial. Ang balakid lang na paniniwala ng Senate President ay sila'y nakareses. Ayaw magtrabaho dahil nakareses. Wow! Ano inyong masasabi dyan? Talaga lang ha? Kakaiba. Marami pang nangyayari. Marami pa tayong babantayan. Kaya atin hong antabayanan po ang mga kaganapan. Ako mismo, hindi ko naman pwedeng pangunahan yan sa lahat ng mga isyo. Yung ating interpretation, analysis at opinion sa mga nangyari, bahagi lang kung ano ang kaganapan. Ang mga darating na araw ay babantayan natin para lalo nating may paliwanag at may parating ko sa inyo, sa ating lahat ng mga followers, subscribers at mga viewers sa buong mundo ng aking mga channel, ay malaman nyo kung ano ang nangyayari. Kaya huwag kayong makalimot mag-subscribe, mag-follow, at siyempre like and share dito sa mga video ito. MA Pinoy TV at yung isang channel natin, Mike Abe Opinions. Okay? So, salamat po sa inyo. Lalo na po yung mga Pilipino sa abroad na ibang oras, ibang araw, pagod, puyat, pero nakatutok at nagbabantay sa kaganapan. Salamat po sa inyong pagtitiwala. Kung kayo ay nagka-interest, yan din ang interest ng mga Pilipino dito sa Pilipinas. Yan din ang interest ng ating channel. Ang alamin kung ano nangyari at iparating ko naman sa inyo ang kaganapan. Okay? So, painit pa rin po ang usapin ng impeachment. Ang issue may kaugnayan sa mga kaso. Tuloy ang pagharap ng kaso ng mga law enforcement agency against Sara Duterte. At yung impeachment, hindi naman pwedeng matanggihan yan. Tuloy pa rin yan. Kung kailan magsisimula, yun nga lang ang hindi natin alam. Kasi may mga technical and legal issue na sinasabi sila. Salamat po.